Sa ikatlong pagkakataon muling naglandfall ang Bagyong Pablo sa Northern Palawan kanina. Ano-anong lugar nga ba ang tutumbukin at lubos na maapektuhan ng Bagyong Pablo? Alamin natin mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat Pia at Rafi. Pagkatapos ng 2 beses na paglalandfall sa Mindanao, muli na namang tumama sa kalupaan ng Bagyong Pablo. At kanina nga sa Northern Palawan naman ito tumama. At pagkatapos nitong tumama dito sa Northern Palawan, inaasahan na magtutuloy-tuloy na itong pupunta dito sa may West Philippine Sea at bahagyang hihina ito dahil dito sa weather o sa forecast track ng Weather Central ay inaasahang babagal ito at baka sa Lunes pa posibleng lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, nakataas pa rin ang storm signal number 3 dyan sa Northern Palawan, kasama na ang Calamian Group of Islands. Signal number 2 naman sa iba pang bahagi ng Palawan, kaya po sa mga taga-Palawan, iba yung pag-iingat po at maging handa sa at alerto sa pananalasa dyan ng Bagyong Pablo. Huwag na po muna kayong pumalaot sa dagat at lumikas na kung kinakailangan. Signal number 1 naman sa Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, kasama na ang Lubang Island, pati na rin ang Antique. Muli po sa mga nabanggit na lugar na may nakataas na storm signal, maging handa at alerto po sa posibleng flash flood at landslide. Sa ngayon, huling namataan ang sentro ng Bagyong Pablo, 120 kilometers northeast ng Puerto Princesa, diyan sa Palawan. Bahagya pa itong humina at may taglay na ito ngayong lakas ng hangin na umaabot ng 120 kilometers per hour near the center at bugsong aabot sa 150 kilometers per hour. Bahagya itong bumagal at ngayon kumikilos ng 19 kilometers per hour patungo ng Hilagang Kanluran o Northwest. Matapos daanan ng Bagyong Pablo ang Mindanao, inaasahan na natin yung pagbuti ng panahon dyan. Subalit patuloy pa po nating pinapaalalahanan yung ating mga kababayan, lalo na yung mga nakatira sa mga bulubunduking lugar dahil maraming ulan po ang ibinagsak nito. Kaya yung mga ulan, lalo na sa kabundukan, posibleng bumaba at tumaas pa rin yung ilog. Kaya po yung mga naninirahan din sa mga tabi ng ilog, maging mapagmatsyag po kayo. Sa Visayas, meron pa rin mga pagulang maranasan, subalit mas mahina na dito sa Palawan, nandyan pa rin po yung posibilidad ng malalakas na pagulan. At dito naman ngayon, at dahil narito nga ngayon sa Palawan yung sentro ng Bagyong Pablo, asahan na rin po na makakaranas sa pagulan yung ilang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dito sa Southern Luzon, Mindoro, at dito po sa Metro Manila ay magkakaroon ng bahagyang maulap na papawirin na may bahagyang pagulan. At ayon sa National Center for Atmospheric Research ng Amerika, may ilang numerical models na nagpapakitang posibleng mag-U-turn ito pong Bagyong Pablo pagkatapos na dumaan dito sa Palawan. Pero sa ngayon po, mababa ang posibilidad nito dahil mas maraming model ang nagsasabi na ito ay magdidire-diretso dito sa may Western Philippine Sea at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At para sa iba pang impormasyon tungkol sa Bagyong Pablo, bisitahin lang ang website at Facebook page ng GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Mang Tani, naipakita nyo kanina yung spaghetti model nitong si Bagyong Pablo. Ano po kayo nakaka-apekto? Bakit may posibilidad kahit maliit man lang na tsansa na mag-U-turn itong Bagyong Pablo? Rafi, kasi dito sa atin, yung meron tinatawag na subtropical ridge. Ito yung isang malaking system kaysa kay Pablo na nagdidikta kung ito ba ay mag-aandar papunta ng kanluran. At sa mga susunod na araw kasi, itong subtropical ridge, magkakaroon ng paghina. At kapag humina yan, yung ating bagyong binabantayan, imbis na dumiretso papunta ng Vietnam, ay posibleng magkaroon ng daan para ito ay kumilos pahilaga at dumiretso nga dito sa Luzon o kaya naman ay sa may Taiwan. So ito yung ating binabantayan, Rafi, kung hihina itong subtropical ridge sa mga susunod na araw. At Mang Tani, isa sa mga model na nakikita natin ay patungo sa may bandang Metro Manila. May maliit na posibilidad dito, Mang Tani? Tama yun, Rafi. At Metro Manila, gitnang Luzon hanggang dito sa Northern Luzon. Kaya ito ngayon yung ating matamang babantayan dahil kung mapapansin mo doon sa track ng Weather Central, paglagpas ng Palawan, bahagyang babagal yung bagyo. At yung pagbagal ng yun yung posibleng maging dahilan upang magkaroon ng pagkakataon na imbis na dumiretso ng West Philippine Sea o lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility, ay bumalik yan
at pumunta nga dito sa Luzon. At Mang Tani, tulad sa mga nababanggit nyo ng mga nakaraan, hindi ba't pagka nasa dagat itong bagyo, pwede pang lumakas ang isang bagyo, Mang Tani? Tama, Rafi. Kaya nga ito yung isang malaking posibilidad. Ngayon ay 120 kph itong si Pablo. Pero oras na lumagpas yan sa Palawan at nandito na sa may West Philippine Sea, ay mataas ang posibilidad na ito ay muling lumakas. Mang Tani, itong si Pablo ho ba, sinunod naman yung storm track na ating project nitong mga nakarang araw kahit may konting variation ba itong dinaanan? Oo, Rafi, halos may tinatawag kasi tayong well-behaved typhoon. At ang nangyari dito kay Pablo, yun nga lamang, is una kasing nakikita natin, ito ay posibleng tumama dito sa may northeastern Mindanao, dito sa may Agusan del Sur. Pero bahagya itong pumunta ng timog, kaya tumama dito sa Davao Oriental. Pero tuloy-tuloy itong tumawid dito sa Mindanao at nagtuloy-tuloy dito sa Visayas. Kaya halos yung kanyang track ay well-behaved hanggang sa umabot nga dito sa Palawan patungo dito sa may West Philippine Sea. Pero bagamat may konting paglihis, Mang Tani, hindi ba't nabanggit din natin itong mga lugar na ito na po pwedeng salantain itong bagyo? Nabanggit ko yan kasi mahigit 70 na yung patay. Parang may mga hindi nakapaghanda, Mang Tani. Oo nga, Rafi. Lagi nating sinasabi, kung mapapansin ng ating mga kababayan dito po sa track na ating tinitingnan ngayon, ito yung possible track, pero meron tayong kulay puting ditong linya na kung saan ito yung tinatawag na area of uncertainty. At bago tumawid itong si Pablo dito sa Mindanao, ang sinasabi natin ay hindi lamang yung Surigao del Sur, hindi lamang Davao Oriental ang dapat mag-ingat. Kaya kung ating makikita yung signal number 3, yung mga lugar dito sa halos dito sa may Eastern Mindanao hanggang dito sa may Eastern Visayas, binigyan natin ng signal number 3 dahil sa kanila may posibilidad na sa kanila pumunta at maapektuhan sila ng malalakas na hangin na dulot nitong bagyong si Pablo. So dapat, Mang Tani, hindi lang yung ating mga kababayan yung maging aware dito, pati yung mga opisyal na nagbibigay ng babala sa kanilang mga kababayan sa local level, Mang Tani. Tama yun, Rafi. Kaya yun ang ating paulit-ulit na sinasabi. Hindi lamang po yung mga kababayan natin, kung hindi, napakahalaga, napakalaki ng papel ng ating mga local officials dahil sila ang nagdidesisyon kung dapat bang mag-evacuate, kung kailan dapat maghanda yung kanilang mga constituents. Okay, maraming salamat, Mang Tani.